my beloved Boss Mike Cervera. Alamin natin kung mayroon bang natutuwa sa kabastusan ni Sara, Heidi Pantino, Maria Ruby, ha? O, ito na. At nandito tayo ngayon sa Session Road, Baguio City para magtanong. Oh, ayan na, Erica Gani, ha? Manood ka, Erica, ha? Oo, ito na, Nitz Andrea, nandiyan na rin, mula sa California. Ito na, mga kababayan, live na live po tayo. O, ito na, alamin na natin, nasa Baguio na ho, itong kamukha ni Sara. Opo, na si Tasha, mga kababayan. Leia Rodriguez, ano, ha? Juby Bilal, opo, oo. Leia Rodriguez, nako. Teresita Torres, nako. Max Safe, eto na. Kung anong reaction nila o masasabi nila sa pagmumura at pamabastos ng ating VP. Kaya naman, let's go, magtanong na tayo. Hi po, ano po masasabi niyo po sa pagmumura po ng ating VP? Ayan na, Juby Bilal, oo. May bago tayong subscriber, oh. Si Juby Bilal, oh. Putulin ko muna saglit. Para sa ating bagong subscriber, ano, Nico Daichoco. Oo, eto, para sa ito. Oh, boss, ha? Dahil subscriber, bago. Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karilan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike Cervera. Walang ganyan sa Okay na ba yun, Juby? Ha? Para sa iyo yun, ha? At kay Eliza. Oo, Beverly Wagon, nandiyan na rin. O, ito na. O, tuloy natin kung may natutuwa ba kay Sara Duterte sa kanyang bastos na bunganga. May pinagmanahan, ah. At ano po masasabi niyo o reaction niyo po sa pagmumura po ni VP? Ganito. Ay ate, ano po masasabi niyo o reaction niyo po sa pagmumura po ng ating VP? Mana po siya sa daddy niya. Para kay daddy. Hello po, local po kayo dito? Local po. Pangit po yung pakinggan yung pagmumura niya po. Kita mo, Sara. Oh, baluarte pa ni Magalong yan. Nakakampi mo. Sabi ni Jack sa Bueno, Boss Mike, shout out. Oh, shout out. Oh, naglabas ng video si Polong. Oy! Oh, anong video yan? Nagkaano ba? Naglolo-lo? Oh. Hindi ba tinira yung babae? Addictus Rex, ano? Naglo-lo ba? Yun ba yung pinakita niya? Hindi ko naman tinira, kaya 1,000 lang yung bayad ko. Naglo-lo lang ako. Ganun ba? Ganun ba yung banat? Anak ng pating. O, mga kababayan, eto na. Ang baluarte ni Magalong. Oo, na sinusuportahan ni Libayan. Pinasok na ng mga Maka Bongbong Marcos. Eto na, sige, ano sabi ni Acheng? Birahin mo! Ating VP. Mana po siya sa daddy niya. Ay, mana kay daddy. Hello po, local po kayo dito? Local po. Pangit po yung pakinggan yung pagmumura niya po. Ay, maraming salamat po. Ano? Grabe, pangit daw yung pakinggan yung pagmumura mo, pero ikaw tuloy-tuloy pa rin, ano? Ano po masasabi nyo sa pagmumura at pambabastos ng ating VP? Bastos talaga yun! Masasabi ko lang dyan, hindi dapat magmura. Hindi naman maganda yun. Parang sa public po, hindi po. Ito maganda, buti pa si ate. Kahit ito'y nagtitinda, marunong ng ano. Siguro aral si ate ng ano nakapasok nung mayroong GMRC na subject no? Noong panahon si Sara siguro wala Hindi maganda. Mura sa public tulad nito. Sorry po, VP Pero ang pangit mo kasi magmura. Pangit mo raw, Sara! Sabi ni ate pero kita mo naman, cute siya. Di ba? Meron siyang karapatang magsabi sa iyo niyan. Kita mo naman yung itsura ni ate, cute. Di ba? Pagka ito nakita ni Addictus Rex, sigurado hindi to makakalagpas no? GMRC noong grade 5. Ay malamang. Oo, mukhang umabsent. Oo. Ang demure niya sumago. Yeah, pero halimaw ako sa... Talaga, nagmumura siya. Reynaldo Angel, hiyaan mo na yun. Buti natatagalan yung panoorin yun, no?
Eh, Diyos ko, pagka nanonood kayo doon, feeling nyo, dumudungis kayo eh. Ay, huwag kayo manood sa mga ganong mga vlogger, mga kababayan, na kapag ka pinapanood nyo, imbis na maging ma-refresh kayo, aba, feeling nyo eh, lumusong kayo sa kanal eh. O, di ba? Eh, bakit nyo para panoorin yung ganong vlogger? Kasi kaya pa pinapanood nyo, feeling nyo, dumudumi kayo. Tuloy. Super normal naman yun. Normal lang. Para Sa sa kanya yung kanya. pagmumura. Opo. Parang carry naman niya. So, may bago po. Opo, not surprised. Hindi po nararapat na magkaroon tayo ng ganong pambabastos dahil bilang public servant, kailangan nagsho-show tayo o magandang ehemplo sa mamamayan natin. Yan, buti pa si Utoy. Abay, alam, mga kababayan, buti pa si Utoy, oh. Abay, kailangan daw maging magandang ehemplo tayo sa mamamayan. Kaso nga, mga kababayan, itong ginagawa ni Sarah na pagmumura at paggawa ng mga fake news, mga kababayan, ayan hinahadlangan na ng mga tao. Sarah, hindi ka ba nahihiya sa mga taga Baguio? Mukha yata nga hindi mo nasabihan yung mayor doon, dapat sinabihan mo para yung mga tao, yung sasabihin, papabor sa'yo. Kaso mukhang mukhang wala. Mukhang kahit anong gawin, talagang mahihirapan Dahil public service is public trust. Narinig niyo naman po siya magmura sa social media, sa mga news, ganyan. Yun kasi natural lang magmura kasi ako nga nagmumura din ako eh. Perfect. Lahat tayo nagmumura. I think as a, public figure, dapat hindi ka nag-vulgar language. Pero kasi, Wait, ano yung vulgar one? parang, punang Yung mura, sorry. Filipino people tend to idolize that kind of strong-headed behavior. Pero personally kasi, dapat, headstrong tayo pero in a composed sense. Ganun naman siya. Kaya, Yan, composed sense. Sabi ni Nene, kita nyo mga kababayan. Buti pa itong mga bata Mga kababayan, marunong mga kababayan. Pero si Sarah, putik na yan, kakaiba. Reynaldo, nakakainis kasi yung kambing. Ay, naku, gusto yung maging press, mag-like tayo. Oo nga, hindi kayo nagla-like Alam nyo, sa totoo lang, yung pagod ko hindi na matatawaran. Kaya lang mga kababayan, sa kagustuhan na makasama kayo kahit late na. Alam ko, karamihan ng ating mga viewers, tulog na. Pero minsan, pabor yan sa atin. Kasi mga kababayan, nasa-shoutout ko kayo at nababasa ko yung mga comment nyo. Di ba? Remedios, Roberto Django, di ba? Belly Macoy, di ba? Yan yun, Marites Samonte, Ricardo Perez, Manuel Balingit, nako, Noela Colarte, nako, Max Safe, yan, Heidi Pantino, Kana diyan, di ba? advice ko, wag na lang. I-close na lang ang mouth, VP sa I-close mo na lang, isara mo daw, tahiin mo na. Dalhin mo doon sa sastre, tapos ipatahi mo. Kaya gawin mong ambel yung bibig mo para may pakinabang, Sarah. Kasi yung lumalabas sa bunganga mo, abay, hango sa apelyido mo. Dutae. Oo. Diba? Abon ako. Maylin Marquez. Ever Pernamante. Di ba? Tuloy. Unprofessional siya. Unprofessional. Ay, naku, unprofessional. Putik na yan, parang sinabi sa'yo, Sarah. Wala kang kwentang tao. Pag sinabihan ka ng unprofessional, putik na yan. Wala kang aral. Di ba abogada ka? Pero sinabihan ka ni Utoy na unprofessional. Naku, Diyos ko, wala kang kwentang tao, Sarah. Tuloy. Dapat mapalitan na talaga. Mapalitan na daw. Dapat mapalitan daw. Lako. Dapat mapalitan na daw si Sarah. Di ba? Yung mayor nyo muna palitan nyo dyan sa Baguio. Maraming salamat po, Kuya. Ang pugi ni Kuya. Kinilig pa. Maganda, pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa gobyerno, nagsasalita ng di magandang salita sa publiko. Nakakabastos, hindi lang sa posisyon niya. Bastos talaga ate, sabihin mo na, ganun ka bastos. Bastos na bastos, J. Villanueva,
Bastos talaga! bilang VP, pero nakakabastos din sa mga Pilipino. So, it's a no for me, VP Sara. Oh, no para sa kanya. Sa inyo po ba? Okay siya o no din para sa inyo? Si Sara, Danilo Oy, ano? Grabe, no, mga kababayan, talagang yung mga bata ngayon, galit sa taong mapagmura, tulad ni Sara, nagiging pangit na ehemplo ng bansa, isang vice-presidente, sinungaling, magnanakaw, at higit sa lahat, mabaho bunganga. Diba, mga kababayan? Oh. As someone na studying language and literature po, masabi ko rin po na hindi po dapat ganon kasi isa po siyang vice president na magiging role model ng mga kabataan at saka mga susunod na henerasyon, kaya inappropriate po talaga yung pagmumura po niya. Wala na mga kababayan, yung mga bata. Anak ko, etong mga bata sa 2028, mga kababayan, butante na yan. So ano pang aasahan mo, Sara? Kung itong mga kabataan na ito, ng mga matatalino na nakakaunawa kung ano ang magandang asal na ginagawa ng isang public servant na katulad mo sana, ay hindi nila nakikita. At ngayon, aasa ka pa na iboboto ka nila? Naku, zero makukuha mo, Sara. Masasabi niyo o reaction niyo po sa pagmumura ng ating VP? Mananalo po. Mananalo po siya. Kayo, kuya? Ganon din po. Mananalo kasi ate, Malakas po siya. Perfect. I love it. Thank you so much, ate, for the... Mananalo daw mga kababayan sa pagmumura. Yun daw ang masasabi nila. Mananalo po. Saan? Sa lakas magmura. Lang yan, tuloy. Love and support. I saw the news, parang may binastos din siyang yung congressman. Pero yung sa pagmumura, parang natural na sa kanila yun yung pamabastos po sa mga kunyari, congressman. Foul na masyado. During election, di ba, si Comelec, naglagay ng anti-feminism, anti-racism, parang gano'n, bawal pambabastos, di ba? Super off. I mean, as Ako, na-off si ate, mga kababayan, na-off, oo. person na nasa high level ka ng government, dapat ikaw yung maging model ng madla. Yan na nga yung lagi ko naming sinasabi rito, ate. Oo. Na dapat maging model ka ng madlang people sapagkat ikaw ay ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansang ating sinilangang Pilipinas. Kaso hindi ho namin nakakakitaan at hindi nyo rin nakakitaan. Di po ba mga kababayan? Ngayon, kayo po ba ipapayag na magkaroon tayo ng pinakamataas na na posisyon na leader, pinakamataas na leader ng bansa na isang mapagmura, magnanakaw, at higit sa lahat, grabe, mamamatay tao. Di ba? Tuloy. Ano yung pinapakita mo? Sa tunay lang sa as human being, pag nagagalit tayo, bukso ng damdamin. Freedom of speech naman yun. Kaso nga lang, bilang siya naman ay vice president, syempre, minsan kailangan natin piliin yung words. Kasi minsan ganun din ako pag galit, galit. Pagmumura po ay hindi maganda, pero pwede naman tayong mag-lead nang hindi nagmumura. Tama po ba? Tama! Pwede naman mag-lead nang hindi tayo nagmumura Diba? Diba? Hindi naman tayo Sabi ni Randall, meron tayong kasama dito. Vlogger! Nadisikat. Bakit? Sinabi ko ba sikat ako? Diba? Hindi nyo ko kilala, pero idol ako ng mga idol nyo. Di ka papatulan ni Inday. Sara, di ka man public servant. Ako, papayag na maging presidente. Si Sara, paano mga baliw kayo? Siyempre, papayag kayo. Diba? Kapag kabaliw kayo, kapag wala ang laman ng mga ulo nyo, payag kayo maging presidente yung tulad ni Sara Duterte. May magagawa ba kami doon? Kung ganun lang kayo mag-isip, di ba? Hindi nyo mapaangat. Wala kaming magagawa ron. Kapag bobo ka. Ganun. Wala kaming magagawa sa kabubuhan nyo. Meron ba kaming magagawa dyan? Kahit na araw-araw, maya kami magpaliwanag rito, hindi nyo maiintindihan. Bakit? Hindi nyo na maiaangat yung pangunawa nyo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mga dito sa ating paligid. Lalong-lalo na sa usaping politika. Hindi nyo nakakayaning unawain yan. Kaya okay lang yan. Bakit? Kita nyo naman yung mga malalawak ang pangunawa, lalong-lalo na itong mga bata. Napansin nyo ba? Nasaan ka na? Mag-comment ka dito.
Oh, ito si ano, mga kababayan, oh. Si Randel Armisin. Oo. Kita mo? Kita mo tong mga bata na to? Yan yung mga bata na malilinaw ang pangunawa. Eh siguro ikaw matanda ka na. Di ba? Siguro mas matanda ka pa sa akin eh. Ako 60 na, ikaw. Nasa 80 ka na ba? Eh baka ulyanin ka na. Kaya ganon, ha? Eh eto mga bata, maliliwanag na isip niyan. Oh, kita mo? Sariwang-sariwa pa. Pero alam nila kung ano yung tama at mali. Pero may pagtanggol mo, yung mamamatay tao, magnanakaw, abay, mabaho bunganga. Oh, saan ka naman nakakita na matinong tao na ganun? Bobo lang ang maniniwala ron. Tuloy. Tuloy mo, Utoy, ha? Nasa mood ako ngayon. Na nasa high level ka ng government, dapat ikaw yung maging model ng madla. Tapos ganun yung pinapakita mo. Sa tunay lang sa as human being, pag nagagalit tayo, bukso ng damdamin. Freedom of speech naman yun. Kaso nga lang, bilang siya naman ay vice president, syempre, minsan kailangan natin piliin yung words. Kasi minsan ganun din ako eh. Pag galit, galit. Pagmumura po ay hindi maganda. Pero pwede naman tayong mag-lead nang hindi nagmumura. Tama po ba? Maraming salamat po. Masasabi ko lang po sa kanya, dapat hindi siya ganun. VP siya ng Pilipinas. Dapat nagpapakita siya as a good influence to us. Manang-mana siya sa tatay niya. Ganun. At nandito tayo ngayon. Manang para sa tatay, mga kababayan. Diba? So, alam niyo na, karamihan ng kabataan, ayaw nila ng ganong pag-uugali ng isang leader ng bansa. Abay, tama naman yung mga bata, diba? Tandaan niyo mga kababayan sa pag-iisip ng tama at mali. Ito yan, mga kababayan. Hindi po rito pinag-uusapan kung sino ang isinilang. Tandaan niyo yan, Hindi porke kayo unang naisilang sa mundong ibabaw, kayo na ho yung pinaka malawak mag-isip, pinaka mahusay, umunawa. Hindi ho, mga kababayan. Aba, hindi ho pagbabasihan ang edad at estado ng buhay sa pag-unawa ng mga bagay-bagay. Kung alin ang tama at mali dyan, mga kababayan. Kaya, mas mahalaga na bawat Pilipino, anumang edad neto, pakinggan natin yung kanilang salubin at pananaw dahil ang ating mga ginagawa naman ay para sa mga susunod na henerasyon. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.